Senador Robin Padilla, pinapaimbestigahan daw ho na merong report, merong ulat na meron siyang staff na nahuli na gumagamit ng marijuana. Pambihira naman, habang nasa palikuran o CR daw ho ng Senado. Ganun ba yun? Sa kaugnay ng mga balita, inutusan daw po na rin ang Senate Senate Secretary, si Attorney Renato Bantog Jr., ang Office of Sergeant at Arms na imbestigahan ang ulat na paggamit ng marijuana noon sa loob nga po ng Senado. Actually, dalawang issue na ho ito. Dalawang beses na ho nangyari yan. Nung una, hindi po pinansin. Naulit eh. At ang report ay dati raw artista na staff ni Robin Padilla. Bawal yan. Oh my goodness. Bakit controversial ang opisina ni Robin Padilla? Senador, ano bang meron dyan sa opisina mo? Bakit ba parang nawawala na ang decorum dyan sa lugar mo? Ngayon lang nangyari yan? Ang tagal na ho ng Senado, wala namang addict dyan, wala namang nagmamariwana dyan. Bakit ngayon meron na? Sino yung dating artista? Actually, may pangalan na pero ayaw ko hong pangalanan kasi under investigation. Lumabas na yung pangalan eh. May picture pa nga eh. Pero ayaw kong banggitin kasi under investigation, kawawa naman. Baka mamaya, hindi naman talaga siya. May lumabas na. Pero inaming nagtatrabaho sa office ni Senador Robin Padilla. Wow! Alam niyo ang opisina ng mga senador at ang buong Senado, institusyon niya, napakahalaga niyan. Di ba kamakailan lang, naging parang tiyangge, naging parang clinic, yung kanyang opisina? Baka nakalimutan na natin yun, di ba? Nangyari yun. Sino yun? Yung asawa niya mismo. Nagdala ng produkto doon sa kanyang opisina at parang ginawa niyang clinic. Parang ginawa niyang pribadong clinic yung opisina ng senador. Ayun, hindi naman itatanggi yun. On record, umamin pa nga sila eh. Sabi niya, hindi naman clinic ito. Nagpupromote lang kami ng produkto. Si Mariel, di ba? Yung asawa niya. Kayo naman, makakalimutin. Kailan lang yun eh. Tapos ngayon, pumutok na naman. Ito na naman, stop daw ng kanyang opisina at dating artista yung nagmamariwana sa Senado. Pambihirang buhay yan, Senador Escudero, nasa na ang decorum? Wala na ba talagang decorum sa ating Senado? Nakakababoy na. Hindi sa inyo yan. Ang Senado ay Senado ng Republika ng Pilipinas. Hindi yan pag-aari ng senador. Kayo ay empleyado lang, kayo ay tauhan lang, kayo ay trabahante lang bilang elected official ng ating bansa. Ayusin nyo ang decorum dyan. Huwag niyong payagang babuyin kayo. Huwag niyong payagang babuyin ang institusyon ng pag-aari ng mamamayang Pilipino. Pambihira naman. Kaya nakakapagsalita ako ng ganito kasi ang baba ng level ng inyong mga pinaggagawa. Malayo sa inyong kalagayan. Senador kayo ng Republika, pang-national, pang-international dapat ang forma, galaw, pananalita at galawan pati empleyado. Bakit may nagmamariwana dyan? Anak kayo ng buhay talaga, Dati po kagalang-galang ang Senado. Kapag binanggit mo Senado, di ba, institusyon na talagang ginagalang, nirerespeto, at talaga pong, kumbaga, napakataas ng pagtingin ng mga Pilipino dyan. Pero dahil nga po meron po tayong senador na ex-convict, dating drugista, diba? Ganyan po siguro talaga mangyayari kapag po hindi naging maayos ang pagpili ng mga Pilipino sa kung sino ang kanilang gagawin na senador. Kasi nga po, ano ba aasahan natin sa isang ex-convict? Ano aasahan natin sa dating drugista? Diba? So, ito po ay aral na sa atin to. Sana ay matuto na po tayong mga Pilipino na maging mapanuri muna bago po tayo bumoto. Hindi porke kilala, sikat, magaling umarte, magaling kumanta, magaling maglaro ng basketball o magaling magboxing. Diba? Tignan po muna natin kung kaya ba niya ang trabaho ng isang mambabatas. Ngayon, katulad niyan, mayroon pong allegedly nga na nahuli o nakita, naamoy na gumagamit po ng pinagbabawal na tiyongke diyan po sa Senado. Di ba meron tayong senador na nagpasimuno ng tokhang
Hindi ba pwedeng gawin niya yan dyan sa Senado at dyan siya magtokhang? At etong si Bongo ang magbibigay ng reward sa kung sino ang makakahuli ng gumagamit ng tsongke dyan po sa Senado. Hindi kaya pwede yun? Diba kasi tayo nagsasuggest lang naman. Diba napaka-effective daw po ng tokhang. O baka pwedeng mga tok-ngatok diyan si Senator Bato de la Rosa. Magkatok-katok siya diyan sa mga opisina ng mga senador at baka mamaya meron siyang matsyempuhan na nagse-session. Diba? Yan ano po talaga, dapat po talagang malinis ng Senado itong issue na ito. Kasi po, kumbaga, sirang-sira na Senado, sirang-sira po. Napaka baba na po ng tingin ng ilang mga Pilipino sa Senado kasi nga po, ang ilan sa mga miyembro nito bukod sa pumapabor sa kriminal, pumapabor sa kawatan, meron pang gumagamit ng tsongke, di ba? Napakapangit na po ng image ng Senado. Kaya baka pwedeng tulungan tayo ng ating dating PNP chief, Senator Bato de la Rosa, para po mapag-aralan at magbigay siya ng kung anong magandang strategy para mahuli po etong nagpapausok diyan sa Senado. 'Di ba? Ano na 'to, kumbaga ito yung consequence ng pagboto po ng ating mga kababayan sa isang magaling lang na artista. Yun ang nakikita ko Wala tayong ibang maisip na dahilan kasi kung sasabihin natin na kunwari ito tauhan ni Panfilo Lacson, di ba? Masasabi natin na baka may sira talaga ulo nitong tauhan na ito. Pero hindi. Tauhan ito ng isang Robin Padilla. Alam naman natin wala tayong aasahan dyan sa taong yan. So, di ba? Parang given na yan yung mga ganyang pangyayari. Di ba? Kaya ang maganda po dyan, matokhang po dyan sa Senado. At meron tayong vice presidente na magaling mag-utos yan, magaling magmando. Baka pwedeng manduhan ni BP Sara, itong si Chis Escudero, na Senate President, baka pwede niyang manduhan to kung paano aayusin itong problema na ito ng Senado. Kasi dagdag problema to, dagdag isipin kay Chis Escudero. Nahirapan na nga si Chis kung saang komite ilalagay itong si Robin, tapos may ganito pang issue, di ba? Talagang mawiwindang si Chis Escudero, no? Talagang hamon kay Chis Escudero ang bukod sa kanyang pwesto bilang Senate President, hamon din po sa kanya na meron po silang kasama sa Senado na pasaway, nagmumukbang habang naghihiring, humahagod ng bigote, di ba? At mukhang, alam nyo, sa totoo lang, ewan ko ba, mukhang di naliligo si Robin Padilla dun sa, sa mga huling hearing. Ewan ko lang parang hindi siya naliligo. Nakita niyo yung buhok niya? Diba mukhang tinatamad sigurong maligo. Minsan parang tingin ko mukha naman lasing. Ewan ko ba kung bakit ganun ang tingin ko na kay Robin Padilla. Siguro kapag bumalik to sa showbiz yon, baka suportahan ko pa. Pero ngayon sa Senado, tas malaman pa natin na binababoy ng kanyang tauhan ang Senado, diba nako. Parang nakakasuya, nakakatamad na suporta ng isang Robin Padilla. Katulad ng kanyang pagkatamad maligo. So tignan natin kung magiging findings dito ng OSAA. 'Di ba? Kita nyo tahimik yung mga sumusuporta sa tokhang na mga senador. Amy Marcos, 'di ba? Walang kiyeme, walang salita. Ito si Robin, wala din. Si Bato, si Bongo, puro mga walang walang mga reaction no? Ewan lang natin kung ba't walang reaction. Siguro walang may sasagot kasi nasukol na.